Tungkol ito sa ugong-ugong na si Senator GB Ejercito is nakahanda ng sumanib sa kampo ni Senator Cayetano ito. Breaking news, literal na the good one. Senator JB Ejercito reportedly set to join Cayetano's majority bloc. Ito rin, kay Direk Daryl Yap na post, nagkakasunod na. Senator JB Ejercito join the Senate Majority Bloc, may be the 14th, be the best one. Talagang maugong na. Basahin natin ha. Pinoy Showbiz, sabi ito. Speculation is growing over a possible political realignment in the Senate after reports surfaced that Senator J.B. Ejercito may soon join the majority bloc led by Senate President Alan Peter Cayetano. According to highly placed insider, discussions regarding Ejercito's potential move are allegedly already taking place behind closed doors and could soon be finalized. The reported development comes amid rising tensions and shifting alliances within the Senate following the recent leadership shakeup that saw Cayetano assume the Senate presidency. Political observers are now closely watching the upper chamber ahead of Monday, May 18, as new developments could further reshape the balance of power in the Senate. While no official confirmation has yet been issued by Ejercito or Cayetano's camp, the possibility of another senator joining the majority bloc is expected to fuel fresh political discussions in the coming days. So yan, sunod-sunod na yan. Ang una kong nabasa kanina umaga, si Mr. Jason Sa. Dalawa, sabi niya. Ay, tatlo pala, sabi niya. Tatlong senador ang sasama sa Brave 13 sa susunod na linggo. So ito, pinangalanan na si JB Ejercito. Okay. Sa press conference ni Senate President Cayetano nung Biyernes, narinig ko siyang nagsabi na originally may 14 na kaming kasama. Itong majority ba? 14 ang original daw yan, sabi ni SP Cayetano. Tapos, ang Senate President, hindi daw siya. Iba daw ang talagang iba ang toka. Iba ang upo, hindi siya. Hindi si SP Cayetano ngayon. I don't know anong nangyari. Bakit yung isa biglang umatras kaya naging 13? At bakit bigla si Cayetano ang naging Senate President? So sino yung umatras? Yung pang 14. Kung ako yung tatanungin, baka yan si JB Ejercito. Originally kasama siya. Kaya lang, playing safe siguro, nag-abstain lang muna. Ngayon, nakumbinsi kasi ang kapatid niya nandun sa majority. At saka, good one naman talaga ito. Kasi ang nakikita, ang strength ngayon nitong majority 13, yung gusto nilang utingkayin. Tama ba yun? Tagalog ba yun? Parang Bisaya, utingkay. Gusto nilang masusing imbestigahan ang flood control scandal. Yan ang direksyon. Kaya itong si Senator JB, naniniwala ako na gusto niyang maimbestigahan ng todo ang flood control scandal. Tingnan nyo, isa siya sa mga bumawi ng signature sa partial report ni Lacson. Tatlo sila na bumawi ng perma. Ejercito, Subiri, and Gatchalian. Hindi sila kontento sa pamamalakad ni Lacson. Ngayon,
ang direksyon na ng bagong leadership is imbestigahan. Walang pagtatakpan. Lahat ng testigo na pwedeng magbigay linaw sa nakawan, patatawag. Walang sinasanto. Ayan. Makasa yun. So, ito naman si Trillanes, gustong-gusto niya, nanawagan din siya na dapat tanggalin daw kaagad si SP Cayetano. Tingnan natin. Kaya ngayon, gapangan ang labanan sa Senado. Kaya we expect another exciting week starting bukas. Bukas is mag-take out na ang mag-convene na pala ang impeachment court. Unang mag-take out si SP Cayetano as presiding officer sa impeachment court. Then after that, saka manumpa rin yung 23 other senator judges. And then the whole week, giving summons. Summon. Kasi yung kopya, yung articles of impeachment, ipapadala sa kampo ni BP Sara. Sasagot sila. Pag nakasagot na sila, pag submit, yung sagot kampo ni BP Sara, ibibigay sa prosecutor, sumagot din sila. Pag nakasagot na sila, yun na, magsimula na po ang trial. Kaya, bloodbath, siguro mga ano na, May, mga June. Kaya ako, excited na ako. At, wala na, as clear, as sure as the sun rises in the morning and sets in the afternoon, sure na po panalo si BP Sara. Kaya ang titignan na lang natin is paano ngayon bubutasan ng yung testigo nila, paano mapapahiya sina Madriaga, Trillanes at iba pa sa pamamagitan ng magandang cross-examination ng mga veteranong trial lawyers ni BP Sara. Madadali sila kay Soto. Ito ang pahayag ni Antonio Trillanes kaugnay sa nagpapatuloy na kontrobersya sa Senado matapos ang tensyon sa pagitan ng Office of the Sergeant at Arms at mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Trillanes, ito, pahayag ni Trillanes, pag nakabalik dyan si Soto at inimbestigahan yan, madadali talaga itong si Aplaska at saka si Cayetano. Nauna ring niyang iginiit na dapat umanong matanggal agad sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano upang hindi umano maapektuhan ang investigasyon. Kailangang matanggal sa pwesto sa lalong madaling panahon si Alan Peter Cayetano para hindi niya ma-whitewash ito. Lumabas ang kanyang mga payag matapos ang warning shot incident na kinasangkutan ni Acting Senate President at Arms Major General Mau Aplaska at ilang operatiba ng NBI at GSI's compound na konektado sa Senate offices. Gayunpaman, iginiit naman ng kampo ng USA na bahagi lamang ng pagpapatupad ng security protocols ang kanilang naging aksyon sa gitna ng umano'y biglaang pagpasok at deployment ng armadong operatiba sa palibot ng Senate premises. Nauna nang sinabi na Plaska na ginawa lamang nila ang kanilang tungkulin upang mapanatili ang seguridad sa Senado, lalo na sa gitna ng tensyon at kalituhan nung araw ng insidente. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang umiinit ang bangga ng magkabilang kampo habang sinusubaybayan ng publiko ang magiging resulta ng investigasyon kaugnay sa nangyayaring kaguluhan sa Senado. So, ang tanong dyan, papaano ngayon, ex-Senator Trillanes, papaano matanggal si SP Cayetano? Yan ang malaking problema ninyo. So, tignan natin, bukas, anong mangyari? Kasi itong nagdaang linggo, napaka-eventful. Lunes, kudita. Martes, wala masyado. Miyerkules, putukan.
Huwebes, tumakas si Bato. O, Biyernes yan, palitan na, ugong-ugong na ng kudita. So, Lunes. Nasabi nila, Subiri ang iuupo nila na bagong Senate President. Kasi si Soto, parang marami nang ayaw sa kanya. Eh, sabi naman ng kabila, 2 o 3 senador ang sasama sa majority sa 13, Brave 13. So kung matuloy yon, adi wala na. It's crying time na talaga dito kay Trillanes. Kasi sobrang napahiya sila. Meaning kung sila, NBI at itong si Trillanes. Akala nila parang maulit nila yung nangyari kay Tatay Digong. Kaya lang, kung si Trillanes man ang in charge sa pag-aresto, kasi nandun siya eh. Kasama niya ang NBI agents. Anong papel niya doon? Wala, di naman siya official sa gobyerno. Private citizen naman siya. Tapos siya ang pumapapil. So, ngayon, napalpak sila. Kaya, tinatawanan siya. Isang retired general, si Brigadier General Orlando Dillon, yung kanyang post. Sabi niya, simple lang. Si Bato, ang mission niya doon is bumoto para magkaroon ng changes sa Senate leadership. Mission accomplished. Ang mission ni Trillanes at ang mga NBI operatives, pigilan si Bato, arestuhin si Bato para hindi siya makaboto doon sa kudita. Mission miserably failed, hilariously failed, sabi pa ni General Dillon. Ganun lang yun. And I agree. Katawa-tawa itong nangyari kay Trillanes at ang mga NBI. Kaya ngayon, galit na galit sila. Yan kay General Aplasca. Kailang ako, saludo ako kay General Aplasca. Tama yung ginawa niya na warning shot. Buti ka warning shot. Kung kami pa yon, Army, pag nandun kami sa bundok at nakakita kami ng armado, alam namin, kalaban na yun. Kasi kung nag-operate kami, alam namin kung nasaan yung kalaban. Lalo na nung platoon leader ako, meron akong area of operation. Ako lang ang nandun. Ako lang ang puwersa doon. Kaya pagkita namin na armado, bira kagad. Wala nang warning shot sa amin. Sa kanila, dahil may protocol, nasa urban center, may warning shot. Kaya yung armadong kalalakihan na NBI pala nun, dahil winarningan shot sila, di magpakila mga, we are in NBI operatives, nandito kami para, anong purpose nila na nandun? Eh nung nag-warning shot ang Senate Sergeant at Arms, paputok din sila, ibig sabihin, may ibang balak. Kaya wala akong nakikitang problema sa ginawa ni General Aplasca. Ngayon, pinasuspindi siya ng ombudsman, ay di, sige. Yung CCTV footages sa Senado, sinubpuena ng ombudsman, ayaw ibigay. Yan na, patigasan na ngayon ng ihi. Tignan natin kung sino ang mas astig. May mga abogado nagsasabi na wala daw kapangyarihan si Boying Rimulya para suspindihin si Sergeant at Arms General Aplasca. Attorney Torion and Attorney Mark Tolentino, nabasa ko yung mga post nila. Si Attorney Baligo daw is premature yung pag-issue ng suspension order dahil wala pa naman daw administrative or criminal case na naisampa kay General Aplasca. So, good luck sa pangyayaring ito. Sige, kung kaya nyong palitan. Patignan natin. Sa tingin ko,
hindi na nila kayang palitan yung Brave 13 nga na yan, bagkos madadagdagan pa next week.